Ang topic po natin ay ang Guardian Redeemer. Praise God. Ano po ba itong Guardian Redeemer? Alam niyo po ba sa buhay natin ay talagang minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit pag may mga pangangailangan ako ay para bang wala akong matakbuhan, no? Wala man lang mga taong tumutulong sa akin, no? Pero po diyan ay nagkakamali po tayo. Hindi lang po siguro tayo sensitibo. Lahat po tayo ay meron pong matatakbuhan. Lahat po tayo ay may mga taong tutulong po sa atin. Handang tumulong po sa atin sa hirap, sa ginhawa. Praise God. Magsisimula po tayo sa istorya po ni Ruth. Ang ganda po ng istorya po ni Ruth. Alam niyo po ba sa Bible, pag magbabasa po kayo, huwag niyo pong kakaligtaan yung Old Testament. Kasi sa Old Testament, makikita niyo po iba-ibang istorya ng tao na kung saan paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay, paano sila ginamit, paano sila naging patotoo, at hanggang sa mga oras na ito ay nagiging ehemplo po natin, no? Praise God. Sabi nga dito, one of the amazing story written in the Bible is about Ruth, the Moabite, and Naomi, the mother-in-law of Ruth. The story tells about how God restored everything to them after of what was happened to them. In the book of Ruth, from the beginning chapter up to the last chapter, we can read how God shows His love to Naomi and Ruth. Praise God. Ito po yung sa book of Ruth po, babasahin po natin sa bago po tayo tumungo po dito sa babasahin natin sa Ruth chapter 2, 19 to 20, ay basahin mo po natin ang Ruth chapter 1 para makita natin yung background, no? Yung story. Sino po ba sa inyo nakabasa na ng buhay ni Ruth? Di ba? Si Ruth ay isang tao na ginamit ng Panginoon na siya po ay talaga nandoon sa matinding pagsubok, kasama po ang kanyang mother-in-law. Pero po, na-restore po yun, yung nangyaring hindi magandang bagay sa kanila. So sa wikang Tagalog, babasahin ko po, no? Sa wikang Tagalog, sabi dito sa Kapitulo 1, simula sa versikulo 1 hanggang sa huling verse ng chapter 1, noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, no? Nagkaroon ng tagutom sa lupaing ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Huda ay pumunta sa Moab kasama ang kanyang asawa at 2 anak niyang lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay Naomi at ang 2 nilang anak ay sina Malon at Kilyon. Mga angkan sila ni Ephrata na taga Bethlehem. Praise God. Habang naroon sila sa Moab, namatay po si Elimelech. Kaya si Naomi at ang 2 niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay si Orpah at ang isa naman ay si Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay sina Malon at Kilyon na anak ni Naomi. Kaya si Naomi na lang ang naiwan doon sa kanila. No? Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugan niya para bumalik sa Huda o sa land of Judah. At habang naglalakbay na sila ay pabalik sa Huda o Judah, sinabi Naomi sa 2 manugang niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti ninyong pakikitungo sa mga yumao ninyong asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli. No? Sinabi niya dito kay Orpah at saka sa Ruth, yung mga asawa ng kanyang anak, para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi, humagulgol sila. At sinabi sa kanya, sasama kami sa iyo
sa pagbalik nyo sa kababayan ninyo. Pero sinabi ni Naomi, umuwi na kayo, mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makapag-aasawa pa kayo at makakapanganak ng mga lalaki mapangasawa ninyo? Hindi na maaari dahil matanda na ako. Pero, ipagpalagay natin na makapag-asawa ako ngayong gabi at magkaanak pa. Hihintayin nyo pa ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maaari, mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. Siyempre, namatay yung asawa niya, namatay pa yung dalawang anak niya. At umiyak naman sila ng malakas, si Orpa at si Ruth. Pagkatapos, hinalikan ni Orpa ang biyena niya at umuwi. Pero si Ruth naman ay nagpaiwang kasama ni Naomi. Sinabi ni Naomi sa kanya, bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos. Kaya sumama ka na rin sa kanya. Pero sumagot si Ruth, huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Verse 17, kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon na mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Pero ganun yung kanyang pagmamahal ni Ruth doon sa kanyang sa kanyang mother-in-law. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kaya hindi niya papigilan si Ruth na ayaw umalis talaga sa kanya. Hindi katulad si Orpa talagang bumalik siya sa Moabites, no? Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao'y nabigla sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, si Naomi ba talaga ito? Sinabi ni Naomi sa kanila, huwag nyo akong tawagin Naomi. No? Kasi bumalik na sila sa Bethlehem eh. Kilala siya eh. Sabi ni Naomi, huwag nyo akong tawagin Naomi, kundi tawagin nyo akong Mara. Ano ba ibig sabihin ng Mara? Dahil pinapait ng makapangyarihan Diyos ang buhay ko. Pag alis ko rito ay nasa akin na ang lahat. Pero ibinalik ako ng Panginoon ng walang-wala. Dati, yung umalis siya sa Bethlehem, talagang masagana siya sa kanyang buhay. Pero yung bumalik siya sa Bethlehem, walang-wala na siya, wala nang natira sa kanya. Mga ari-arian niya, wala bukod sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya huwag na ninyo ako tawagin Naomi, dahil pinahirapan ako na makapangyarihan Panginoon. Nagsisimula pa lang ang anihan ng sibada nang dumating si Naomi sa Bethlehem kasama ang manugang niyang si Ruth sa Moabita. So makikita natin, no, yung istorya kasi dito ni Ruth ay talagang kahit na sa kahirapan ng kanyang mother-in-law, ay hindi niya iniwan. Kahit na pinipilit siyang, iwan mo na ako. Bumalik ka na doon sa bayan mo na pinanggalingan. Pero hindi niya talaga iniwan. Sabi niya, hanggang kamatayan, talaga sasama ako sa iyo. Kaya makikita natin dito ang pagsisimula ng buhay ni Naomi. Ngayon, basahin natin dito sa Ruth chapter 19:20. Paano na-restore yung pagpapala sa buhay ni Ruth at kay Naomi, no? At paano nila nakilala si Boaz? At sino ba ito si Boaz? Sabi dito sa Ruth chapter 2, verse 19 to 20. Boaz, a guardian redeemer, her mother-in-law asked her, where did you glean today? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you. Then Ruth told her mother-in-law about the one of whose place she had been working. The name of the man I worked with today is Boaz, she said. The Lord bless him. Naomi said to her daughter-in-law, he has not stopped showing his kindness to the living and the dead. She added, that man is our close relative,
He is one of our guardian redeemer. Ano ba ibig sabihin ng guardian redeemer? Para maintindihan natin yung story nito. Ang guardian redeemer, sa Hebrew word, ang tawag dito, goel. No? Ano ba yung goel? A legal term means one who has the obligation to redeem a relative in serious difficulty. Yung mga mag-anak nila, pamilya nila na may problema, siya ang ginagamit ng Panginoon para i-rescue itong mga kanilang mahal sa buhay. Dalawa ang pinakaano niya talaga, to avenge the wrong done, kung sila ay naapi, ipagtatanggol niya, at to restore the person's rights. Yung mga nawala sa kanya, no? Yung mga nawala sa kanya, sa buhay niya, ibabalik, tutulungang ibalik. Biro niyo nakakatuwa, no? Alam niyo po ba, sa buhay po natin, lagi po natin tandaan, meron pong binigay na guardian redeemer ang ating Panginoon sa buhay natin. Maaring magtatanong kayo, Brother Raul, hindi ko pa nakikita. Paano ko ba makikita ang guardian redeemer? Alam niyo po ba, manalangin lang po kayo sa Panginoon, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang guardian redeemer sa buhay natin. Alam niyo po ba, ang guardian redeemer ay hindi lamang po siya ay limitado para tayo ay, yung sinabi ko kasi, pagtanggol tayo, kung tayo ay naaapi, tulungan tayo kung tayo nagigipit, no? Alam niyo po ba, ang guardian redeemer ay siya rin po ang isang tao na nanalangin sa atin. Katulad po si Job. Si Job po, napakaganda pong example po na isang man of God na kung saan he is not only a guardian redeemer para tumulong sa kanyang mga kapwa, lalo na sa kanyang mga mag-anak, sa mga naghihirap. Kaya nga dun, sa panahon ni Job, dun sa kanyang lugar, ay talagang wala naghihirap dun. Kasi si Job mismo ay siya ang naging guardian redeemer. Sabi dito, ito pa ang isang function ng guardian redeemer. No? Sabi dito sa Job chapter 1 verse 4 to 5, his son used to hold peace in their homes on their birthdays. Kasi nga, marangya nga mayaman sila Job, yung kanyang mga anak ay lagi ito nagpa-party, no? Nagpa-party. And they would invite their three sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run in course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Mag-post po tayo. Tingnan niyo po yung pamilya niyo. Tingnan niyo po yung buhay niyo. Bakit maraming beses sa buhay niyo na pag mayroon dumarating na problema, ay nalalagpasan nyo? Kasi meron kayo sa pamilya nyo na siya ang laging lumuluhod sa Panginoon at ipinapanalangin kayo. Kung tutuusin, dahil sa kasalanan ng pamilya nyo, o ginagawa ng anak nyo, o ng mister nyo, o sino man inyong kamag-anak, na dapat na parusahan. No? Dapat na sila makapaluwi ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, dahil mayroong isang tao na laging lumuluhod sa pamilya nyo. Lagi siyang umiiyak sa Panginoon. Humihingi siya ng kapatawaran, Panginoon, patawarin mo ang aking pamilya. Patawarin mo sila. Patawarin mo ang aking asawa. Patawarin mo ang aking anak kung nakakalimot sa iyo. Alam nyo, kaya nai-spare yung pamilya nyo. Dahil mayroong isang tao na lagi na nalangin. Alam niyo po ba, maaring kayo na rin yun ang nanalangin. Kaya nai-spare yung pamilya niyo. Maraming beses na tayo ay dumarating sa iba't ibang problema sa ating buhay, pero nalalagpasan natin. Bakit? We always stand as a guardian redeemer sa ating family. Alam niyo po ba, tayo po ay talagang pinagpala ng Panginoon sapagkat meron po tayong miyembro ng pamilya na gumagawa po ng ganun as our guardian redeemer. Alam niyo po ba,
At totoo lang talagang napakabuti ng Panginoon. Sa dami po natin mga pagkakamali, pagkakasala, ay katulad ni Job, na dapat yung nagkakasala, kasi tuwing nagpaparty yung kanyang mga anak nagkakasala. Siyempre, pag nalalasing na sila, kung ano-ano yung pinagagawa nila. Kaya si Job, lagi siyang lumuluhod sa Panginoon. Lagi niya itong ginagawa, regularly. Kasi alam niya, tuwing magpaparty ang kanyang mga magbubunyi ang kanyang mga anak. Kasi mayaman nga sila Sagana sila sa mga ari-ari, mga pananim, mga ano-anong pag-aari. Ay lagi talaga naglalasing kanilang mga anak, yung kanyang anak. Kaya nga lagi siyang lumuluhod sa Panginoon. Kaya nai-spare ang kanyang mga anak sa posibleng mangyari kaparusahan sa kanilang mga anak. Alam niyo po ba sa ating pong buhay, kung hindi pa po natin nakikita ang guardian redeemer natin, maging sensitibo tayo. Siguro lang, hindi lang natin napapansin. Sa bawat pamilya natin, katulad sa amin sa pamilya namin, nakita ko na kung sinong guardian redeemer Kaya sa misis ko rin, nakita ko rin yung guardian redeemer nila, kung sino tumatayo lagi. Sa hirap sa ginawa, pag mayroong mga problema ang pamilya, di ba? Pag mayroon tayong problema sa pamilya, mayroon lagi nag-stand out doon sa pamilya natin, tumatayo. Talaga nanindigan, itong gawin natin. Tulungan natin si itong gawin natin. Minsan hindi lang natin sila maintindihan Minsan hindi align yung ating pag-iisip, katwiran sa kanila, pero silang ginagamit ng Panginoon. Dahil mas malaki yung pagmamalasakit nila, nararamdaman nila sa sarili nila yun. Minsan, kung wala tayong makita, minsan tayo na mismo ginagamit ng Panginoon para tulungan yung makamag-anak natin. Minsan nga kahit na walang-wala na tayo Pag mayroong mga lumapit na mga mag-anak natin, di ba? Talagang tinutulungan natin. Minsan pag napatrouble yung anak natin, kahit sabihin natin, nagkamali ang anak natin, siya ang gumawa ng mali, pinagtatanggol natin. Kasi tayo nga ang guardian redeemer Ayaw natin siya mapahamak. Ayaw natin siya mapariwara. Di ba? Pag nagkamali ang ating anak, ang ginagawa natin, tinutuwid natin kasi tayo ang guardian redeemer Ayaw natin siya mapahamak. Gusto natin siya mapabuti. Kaya po sa buhay po natin, bawat isa po sa atin ay meron pong guardian redeemer. Lagi po tayong nandoon na lagi tayong manalangin sa Panginoon na Lord, kung sino man ang guardian redeemer sa amin, Panginoon, ipakita nyo sa amin. Para sa ganun, patuloy ko siya may panalangin. Alam niyo po ba, ang isang makikita natin sa guardian redeemer, itong tao nito ay pinagpapala ng Panginoon. Si Job, bakit siya pinagpapala ng Panginoon? Kasi siya ang guardian redeemer doon sa kanila. Makikita nyo yung tao na may, usually ang ginagamit ng Panginoon na guardian redeemer, usually, hindi naman natin sinasabi na talagang 100%, yung may kakayanang material, Bakit sila may kakayanang material? Kasi may puso silang tumulong sa tao Pag ang isang tao ay nandoon may puso siyang tumulong sa kanyang kapwa, alam niyo po sigurado po itong pinagpapala ito ng Panginoon material. Pero yung hindi lamang sa material nasusukat, makikita niyo itong mga tao ito matatag to. Sila may matatag na loob, matapang sila. Makikita niyo sa family niyo, may makikita kayong matapang sa pamilya niyo. Yung matapang nyo talagang pinaglalaban talaga kayo. Meron kayo niyan. Member sa pamilya nyo o sa mag-anak nyo. Ito yung mga kanyong guardian redeemer. Matapang niya hindi dahil gusto makipag-away o hindi. Matapang to sa katwiran. Kasi gusto niya kayo ipagtanggol. Gusto niya kayo maituwid. Gusto niya kayo maitulungan. Alam niyo po ba yung mga guardian redeemer, makikita niyo po kung sino yung may mga taong meron mga strong personality, yung mga pinagpapalang material, ito po usually ginagamit ng Panginoon as a guardian redeemer. Kaya po kung gusto nyo po pagpalain po kayo ng Panginoon, maging guardian redeemer kayo, ipanalangin nyo. You could pray for that. Panginoon, gamitin mo ko as a guardian redeemer sa aming pamilya. Alam nyo po ba, makikita nyo, pagpalain kayo ng Panginoon sa maraming aspeto na inyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito, remember that in every family or clan, God has appointed a guardian redeemer.
Lagi po natin tandaan yan. Wala pong pamilya, wala pong isang mag-anak na wala pong tumatayong guardian redeemer yan. Alam niyo po ba kung babasahin niyo ang Book of Ruth, yung binasa natin sa Book of Ruth sa chapter 2, makikita niyo doon yung word na guardian redeemers. Hindi lang redeemer. Si Boaz ay isa lamang sa mga guardian redeemers. Isa lamang siya, pero maraming guardian redeemers sa ng Israelites, no? Sa pamilya natin, alam niyo po ba, hindi lamang isa yan. Marami yan, no? Pero kung may isa ka sa pamilya mo, malaking bagay na po yun. How much more kung ilan sila? How much more kung ilan sila? Alam niyo po ba, sa pamilya natin, talagang nandoon ang ng patnubay ng Panginoon, yung pagpapala, no? Hindi niya hinahayaan na ang pamilya, kahit na isa, ay walang isang tatayong guardian redeemer sa ating family. Pero alam niyo po ba, kung sakali man, hindi mo makita sa iyong buhay na wala kang guardian redeemer, merong isa na guardian redeemer, anuman mangyari sa iyong buhay, ay siya ang laging guardian redeemer mo. Siya po ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin. Sabi nga dito, we are blessed because we have a guardian redeemer who is always lives and care for us. That is Jesus Christ. Ang ating Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay sa atin, hindi lamang para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Bagkus, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay, siya mismo ang makakatulong natin. At kahit kailanman, ay hindi tayo mapapahindian. Hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Sapagkat mismo ang kanyang buhay ay pinakita niya, ay kayang niyang ibigay sa bawat isa sa atin. How much more yung hinihingi mo sa Panginoon? Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam niyo po ba ang ating Panginoon? He is more than an omnipotent God. He is more than an omnipresence God. He is more than an omniscience. Kaya nga ang ating Panginoon, talaga nauunawaan tayo. Biro mo, makapangyarihan siya. No? Sa lahat ng lugar, saan ka man nandoon, lagi nandoon siya kasama mo. At all-knowing siya. Lahat ng bagay alam niya. Siya lamang ang nilalang. Siya lamang ang Diyos na titurong ng... Siya lamang ang makapangyarihan na lahat ng bagay ay alam niya. Sabi nga dito, He is more than that. He is also a loving God. Sabi nga sa 1 John, verse 4, verse 16, God is love. He is a holy God. Sabi nga sa Revelation chapter 15, verse 4, siya ay banal na Diyos. Hindi siya nagkakamali. Lahat ng ginagawa niya sa buhay natin, tama. Sometimes you question God, Panginoon, bakit nangyari ito? Pero lahat na nangyayari sa buhay mo, dahil ikaw ay Kristiyano, all things work together for good. Lahat yan ay merong magandang kadahilanan. No? Hindi mo lang maintindihan sa ang Diyos ay hindi nagkakamali. No? Buksan mo lamang yung puso at isip mo, maiintindihan mo. He is a faithful God. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang salita, pinangako niya, paninindigan niya yun. Maaring hindi mangyari yun sa oras na hinihingi mo, pero sa tamang panahon, ay magaganap yung pinangako niya sa iyo. He is a merciful God. Ilang beses ba tayo nagkakasala? Ilang beses ba tayo nagkakamali? Ilang beses ba tayo nakakalimot sa Diyos? Hindi na natin mabilang. Kulang ang ating makamay upang bilangin ito yung makasalanan natin. Pero because we have a God who is our guardian redeemer, Jesus Christ is a merciful God, ay ganun, ay pinapatawad tayo. Kaya ngayon pinagpapala pa rin tayo. Kaya ngayon nagkakasama pa rin tayo, nandirito pa rin tayo. Magkakasama, nagpupuri pa rin sa Diyos.
He is unchangeable God. Unchangeable, hindi nagbabago. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, He is the same today, yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kung paano niya tinulungan yung mga lahi na nakalipas na, kung paano niya biniles, kung paano niya pinalakas, kung paano niya binigyan ng kalakasan, ganoon rin tayong. He is an unchangeable God. Kaya nga we have a guardian redeemer na hindi natin pwede ikumpara sa iba. Saan pa ba tayo makakakita ng ganyan guardian redeemer? Kaya huwag po natin kakalimutan. Sabi nga dun sa Book of Psalms, na makalimot man, malimutan ka man ng iyong ama at ang ina, pero kahit kailanman, hindi ka malilimutan ng Diyos na may likha sa atin. Palakpakan po natin ating Panginoon. At sabi pa sa Book of Psalms, no, pag tayo ay bumalik sa Diyos, after na magkasala tayo, because He is a merciful God, yung mga bagay na nawala sa atin, katulad kay Naomi at kay Ruth, si Naomi, yung umalis siya sa Bethlehem, ay sagana siya. Yung bumalik siya sa Bethlehem, ay walang-wala siya. Pero ni-restore yun ng Panginoon through His guardian redeemer. Sabi nga sa Book of Psalms, pag tayo bumalik sa Panginoon, God will restore everything that was lost from us. I-restore niya yung nawala sa atin. Manampalataya ka lamang sa Panginoon. Pero nakakalungkot, maraming tao, they keep on struggling to restore what was lost from them. Kasi, hindi sila lumalapit sa Diyos. Ang ginagawa nila, nagtitiwala sila sa kanilang talino, sa kanilang lakas, sa kanilang impluensya, sa kanilang edukasyon, sa kanilang kakayanan. Pero all these things fail. Wala nangyayari. Kapatid, kaibigan, kung nais mong ma-restore yung mga nawala sa iyo, isa lamang sasabihin ko sa iyo, bumalik ka sa Panginoon. Sapagkat anuman ang nawala sa iyo, kayang-kayang i-restore ng Panginoon niya. Palakpakan po natin. Basahin po natin ang istorya ni Job. After na mawala ang lahat ng mga ari-arian niya, even yung kanyang mahal sa buhay, alam naman natin yung istorya, no? Nawala ang kanyang mga mahal sa buhay, nawala ang kanyang mga ari-arian, everything. Even yung health niya, nagkaroon siya ng mga sakit, no? Nagkaroon siya ng mga sakit sa kanyang balat. Pinandirihan na siya, even ng kanyang asawa. Pero kahit kailanman, hindi siya tumalikod sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, because of His faithfulness, sapagkat pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos na nabasa niya sa banal na kasulatan. Pinanindigan niya, kinausap niya ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Because he remained faithful. Ni-restore ng Panginoon lahat na nawala sa kanya, dinoble pa ito. Alam niyo po ba, we have a God na kaya-kanyang i-restore lahat ng nawala sa atin. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Sa ating pong conclusion, sabi po dito, God always cares for us. He did not only give us an earthly guardian redeemer, but He Himself offered as our true and unfailing redeemer. Just trust Him. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa oras po nito ay tayo po idarako sa panalangin. Mawit po na tayo na isang words. Lahat po tayo tumayo. Sana po sa maikling preaching po na inyo narinig ay hindi lamang po ito ay naitanim sa ating isipan, kundi ito po ay naitanim sa ating puso. Kapatid, kaibigan, siguro marami kang question sa buhay mo, no? About your life. Panginoon, paano ba marirestore yung mga nawala sa aking buhay? Panginoon, marami nawala sa akin eh.
Panginoon, hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Panginoon, hindi ko na kaya. Maring may mga katanungan tayo sa ating buhay. Pero one thing for sure, just trust God. At lahat na nawala sa iyo, i-restore natin, Panginoon. Let us sing one worship song. Jesus, beautiful Savior. Let us sing this song. God of all majesty, risen Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer,
sa oras na ito ay meron kang kahilingan sa Panginoon na gusto mong ma-restore ang mga nawala sa iyo, lumapit ka lamang sa ating Panginoon Hesus. Pakumbaba ka. Kapatid, hindi mo naman kaya eh. Tanggalin mo yung pride mo kasi walang magagawa yan. Tanggalin mo, yan lamang magpapahirap sa iyo, magpapalayo lamang sa Diyos yan. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Makikita mo i-restore ng Panginoon yung nawala sa iyo. At kung may mga panalangin ka hanggang sa mga oras ito ay walang katugunan, pagkatiwala mo lamang sa Panginoon, makikita mo darating yung kasagutan sa iyong panalangin. Before we pray, I would like to read this very powerful word of God. Sa 1 John verse 4 to 5. In Him, in Jesus Christ, was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ulitin ko po, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light that shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Pag nagtiwala po tayo sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng buhay na gusto natin na mangyari sa atin. Buhay na may kapayapaan, despite na may mga pagsubok sa ating buhay. Yung kanyang buhay ang magsisilbing liwanag sa atin, ang magpapalakas sa atin, sapagkat yung buhay na ibibigay niya sa atin, hindi kayang lagpasan o labanan o mawala sa magitan ng kadiliman. Hindi pwedeng magapa ito, sapagkat ang liwanag kahit kailanman ito'y mananatili, sapagkat ang liwanag na yun walang iba kung kundi ang ating Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon Hesus, sa oras na ito. Kami po'y nagpapakumbang lumalapit sa iyo. Panginoon, ano man ang aming naging kukulang, kaya Panginoon, hindi pa nare-restore yung mga nawala sa amin. Kung may mga panalangin kami, hindi pa nasasagot. Panginoon, kung may mga pride kami sa aming buhay, alam po namin, Lord God, ito po nag-isisin, Lord God, kasalanan ko. Patawarin mo kami. Tulungan mo po kami, Lord God, na alisin ang pride sa aming buhay. Kundi lagi kami magpakumbaba sa iyo. Patawarin mo po kami, Lord God, sa mga kasalanan ko. Kapatid, kaibigan, sa oras na ito, God is urging you to let you pray personally sa atin. Let us pause for a while, for a minute, to talk to God at sabihin nyo kung ano yung kabigatan sa iyong puso. Manalangin po tayo. Let us feel the presence of God while the music is playing. God is here. Nakikinig po siya. Nakikinig po, Panginoon, sa mga sinasabi niyo sa oras na ito. His Holy Spirit is moving upon us right now. Be sensitive. God is touching you. Sinasagot kayo ng Panginoon.
maraming salamat po, Lord God. Alam po namin, Lord God, narinig mo ang bawat iyak ng puso na aking mga kapatid. At even sa mga nanonood ngayon sa YouTube, sa Facebook, kapatid, yung mga panalangin na nagagaling sa inyong puso. Narinig kayo ng Panginoon at i-restore ng Panginoon yung mga nawala sa inyo sapagkat mahal kayo. Ama namin sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Lord God, sa panibagong kapayapaan, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa na yung binibigay sa amin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Lord, muli, ang lahat ng bagay sa amin, Panginoon, ay paupurihan ka namin, Lord God. At lahat ay ibibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. And Lord, we praise you, we worship you. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Everybody say,